Di ba? Ang usapan tayo ay sa online. Pero may mga tumawag sa akin ng mga magde-day off sila. Kaya sabi ko, sige, punta tayo sa church. God is good. Kaya lang, hindi po ako dito matutulog kasi marami akong gagawin bukas dahil si Karen ay talagang nagsarili na. Wow. Naiiyak ako kasi parang hindi ko pa kayang pakawalan. Kaya lang, kailangan dahil siya ay nasa tamang edad na. Mag-22 na siya, kaya okay lang na. Sabi ko nga, dahil sabi niya sa akin, Mami, masaya ka ba? Sabi ko, hindi. Bakit di ko masaya sa amin? Sabi ko sa kanilang dalawa, pag nagkaanak na kayo, mararamdaman niyo yung nararamdaman ko bilang magulang. Sabi ko, especially solo lang ako na nagpalaki sa inyo. Sabi ko, kaya parang ang hirap. Sakit na pakawalan, di ba? Sister Jenna, pumunta kami po, di ba? Parang ang sakit sa puso. Kaya sabi ko, pag nagkaanak kayo, doon nyo lang malalaman yung importansya ng magulang. Amen. Sige, bago po tayo mag-umpisa, tayo manalangin, Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito yung pinagkaloob mo sa amin. Kami ay nagkatipon-tipon at nagkasama-sama sa lugar na ito, even though, Panginoon, ay nandyan yung panganib, Panginoon, O God. But we believe, Panginoon, na i-aadya mo kami, Panginoon, O God, Lord, sa lahat ng ito, Panginoon, O God. At sa panahon, Panginoon, Lord, ng pag-aaral namin ng iyong salita, I pray and declare ang kapayapaan at katahimikan, Panginoon. Wala po kami maririnig na sirena, Panginoon, O God, in the mighty name of Jesus. Ang naman distraction sa gabi ito, Panginoon, ay kinakancel namin in the mighty name of Jesus. Tanging ikaw lamang, Panginoon, ang mataas, ikaw lamang ang mapupurihan, ikaw lamang, Panginoon, ang mapasalamatan sa oras na ito, Panginoon. Lord, you are the center of this service, Panginoon, O God. Hallelujah. Kaya salamat po sa presensya ng banal mong Espiritu na kasama namin ngayong gabi, Panginoon. Sa inyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri. Salamat at pagdakila in Jesus' name. Amen. Amen. So, ang ganda na pag-uusapan natin. Guess what? Kung ano pag-uusapan natin ngayon? Purim. Esther. Dapat magsusuot ako ng ano eh, nagdoon. Corona. Yung corona, kaya nagmamadali ako dahil itong mga anak talaga. Win Esther. Nasa ng aking kilo. Okay, ang ating pag-uusapan ay, ano yung pamagat ng ating pag-uusapan ngayong gabi? Position for God purpose. Meron palang purpose ang Panginoon sa Purim. Naniniwala ba kayo doon na may purpose ang Panginoon? Bakit nangyari ang Purim? Alam niyo, habang ginagawa ko po ito, nag-aaral ako ng isang araw, nabibless ako sa Panginoon. Kasi po, di ba, yung nangyayari ngayon ay natapat ng Purim. So sabi po dito ay, paano tayo mabubuhay ayon sa kanyang layunin sa sitwasyon na ating pinagdadaanan ngayon? Di po ba? Paano kaya? May purpose kaya? Kung pupunta kaya ako sa church, ano kaya purpose ng Lord? May tatanong ba natin sa sarili natin yun? Pupunta kaya ako o hindi? Dahil baka mamaya magwawang-wang. Yes. But God provide everything. Amen? Ang ganda-ganda ng ating shelter doon, di ba? Antag ito, ninenervous tayo dahil akala natin wala tayong shelter, pero ang ganda ng shelter natin doon sa baba. God provide already. Alam ng Lord na mangyayari ang lahat ng ito, kaya dito tayo pinosisyon ng Lord sa lugar na ito. Amen. Amen. Alam ng Lord kung sino ang darating ngayong oras na ito. Amen. Alam ng Lord kung sino ang makakarinig ng kanyang salita ngayong oras na ito. Amen. Ayaw ng Lord na yung salita niya mahahayag ngayon ay sa atin lamang. Dahil tayo naka-live ngayon. At meron pong laging nanonood sa akin every Friday na nag-preach ako, ay may nanonood po na taga-France. Amen? Lagi po siya nag-send sa akin ng message. At kahapon ay nag-message siya sa akin, nasabi niya sa akin ay mag-ingat po kayo diyan. Di ba nakakatuwa, hindi lang tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Siya ay devoted na El Shaddai, but still, ang panalangin ko ay na-encounter niya ang Panginoon. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Sabi po ni Eric Warren, you were made by God for God. And until you understand that life will never make sense. Di ba? Sabi niya, the greatest strategy in life is not death, but life without purpose. Kala natin
natin, di ba yung Filipinang narinig natin na namatay, akala natin great tragedy na yon. Hindi pala daw po yun. Ang great tragedy daw po ay yung buhay na walang layunin. Akala natin, punta tayo na punta sa church, hindi natin alam kung anong layunin ng ating buhay. Amen? At ang pag-aaralan po natin ay patungkol po kay Esther. Napakaganda po ng Book of Esther. At sa pag-aaral po ng Book of Esther, marami akong naunawaan na hindi ko nauunawaan. Diba? Kasi syempre pagka naggawa ka ng kailangan mo mag-research. At marami pa ako na-discover sa pag-aaral ko nito. Bless na bless ako sa pag-agawa ko po ng aking preaching. Kaya sabi niya, position for God purpose. Kung minsan naiisip natin, bakit ba nangyayari sa atin ang mga bagay-bagay na ito? Bakit tayo yung pinili na makaranas ng mga ganitong klaseng mga pagsubok? Ano ba mga nararanasan natin pagsubok ngayon? Diba? Pag nakarinig tayo ng siren, nanginginig tayo. Amen? Pero alam niyo po ba na sa bawat pagpunta niyo doon sa shelter, merong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Nakikita natin ang daming tao doon sa loob ng shelter. Nakakapag-release ba tayo ng prayer? Diba parang, Lord, anong gagawin mo? Anong mangyayari sa mga taong ito? Kung sila'y tamaan ng racket na hindi kanila nakikilala. Amen? Hindi kanila tinanggap sa kanilang mga buhay. Ano kaya? Hindi lang 10 yung andun sa loob ng shelter. Di po ba? Minsan 20. At kung malaki ang shelter ay more than 20. Pero sabi nga doon, ipinosisyon ka ng Panginoon doon for a purpose. Amen? Nahihiya tayo mag-share ng Word of God, mag-pray na lang tayo. Pag-pray natin sila. Amen? Lord, kahabagan mo sila, kaawaan mo sila. Diba? Puspusin mo po sila ng banal na espiritu mo upang sila man din, Panginoon, ay makakilala sa inyo. Okay, sabi niyo po rito, ano daw ang Purim? Sa Purim tayo ngayon dahil ngayon ay Purim. Sabi niya, what is Purim? Ang Purim po ay Jewish holiday. Alam naman na natin kung ano po ang ibig sabihin ng Purim. Di po ba? Siya ay festival, Jewish festival na nangyayari tuwing 14th day of Adar. Ito po'y matatagpuan natin sa Book of Esther sa chapter 3, verse 7. Sabi niya doon. Sabi niya, Jewish festival held in the spring to commemorate the defeat of Haman plot to massacre the Jew as recorded in the Book of Esther. Hindi nyo ba napapansin kung ano nangyayari ngayon sa Iran at saka sa Israel? Di po ba? Alam nyo po, yung Prime Minister ng Iran ay namatay siya sa first day ng Purim. Kagaya ni Haman, di po ba? At alam niyo po ba na si Saddam Hussein, siya ay namatay noong 1990, right? 1990, si Saddam Hussein ay namatay. Sabi niya dito, in 1990, Saddam Hussein of Iraq, his army began firing Scud missile into Israel. At sabi niya dito, Rabbi Menachem Sherson repeatedly assured the people of Israel are protected. Yun po ang sinasabi lagi ng rabbi, na ang Israel ay protektado. At napatay po si Saddam Hussein noong Purim din. Di po ba? 1990. Noon po 1950, early 1950, si Joseph Stalin po, siya po ay ruthless butcher of millions of innocent people, had bloody plan for dealing with the Jewish problem in the USSR. Sabi niya, just as things were reaching a crisis point in 1953, siya po ay napatay din noong Purim. At ngayon, di ba, si ano pangalan to? Di ba, napatay din siya ng Purim. At alam niyo, napakaganda po ng nangyari doon. Mamaya, mag-usapan natin. Okay! At apat yung ang main character ng Esther. Si Esther, of course. Sino ba? Mordecai.
at si King Xerxes. Diba? Sabi dito, ang ating pong title, Position for God Purpose. Do you think si Esther ipinosisyon ng Panginoon para sa isang layunin? Amen. Di po ba ipinosisyon siya ng Panginoon? Sa una pa lamang, di po ba? Sabi niya, how can we live for God purpose? Tayo kaya, natanong kaya natin sa Panginoon, Lord, paano ko mamumuhay o paano ko ipiposisyon ang sarili ko doon sa layunin mo? Kung minsan tinatawag na tayo ng Panginoon, ayaw pa rin natin sumunod. Purpose pa rin natin ang gusto natin gawin. Amen? Lord, baka hindi pa itong timing. Baka hindi pa itong timing. Kung tayo kaya si Esther, di po ba? At sabi po dito sa mga komentary, si Esther daw po ay naging queen at the age of 40 or until 60 years old. Hindi natin alam kung basta nag-start yung edad niya ng 40. Amen? Maaari siya 40 or 50 or 60 years old. Yun po ang sabi doon. Hindi natin alam kung anong age niya talaga. Sabi niya. At sa umpisa pa lamang po ng Esther, bakit po si Esther ay naging reyna? Diba si Queen Vashti ay mayabang? Kasi sobrang ganda niya. Kung mapapansin natin ang mga Indiana, mga Nepal, napakaganda nila, diba? Doon ang galing ang lahi ni Queen Vashti. At sabi na, dahil sa siya ay sobrang ganda, pinagmamalaki siya ni Queen Xerxes. Pinagmamalaki siya ng hari. Pero dahil nga siya maganda, meron siyang pride. Pero yun ay inalaw ng Lord, di po ba? Kasi may plano ang Panginoon sa Israel. Amen? Dahil nakikita ng Panginoon na ang Israel, ganito ang mangyayari. Kagaya sa sitwasyon natin ngayon. Hindi po aksidente yung foreign, yung mga nangyayari ngayon. Ipinoposisyon tayo ng Panginoon doon sa isang sitwasyon na tayo kagamit-gamit. Amen po ba? Amen. Alam niyo po ba na kapag tayo nagtatanim ng panalangin, tayo mag-aani ng mga kaluluwa sa tinataniman natin ng panalangin. Kaya every time na pupunta po kayo doon sa mga shelter, mag-release po kayo ng blessing sa kanila. Mag-release po kayo ng prayer para sa kanila. Lord, alalahanin mo po ang mga taong ito. Amen? Lalahanin mo po sila. Sila yung mga Israelita. Hindi sila naniniwala sa inyong Panginoon. But Lord, alalahanin mo sila. Maninin mo araw-araw. Kung ikaw pupunta doon sa shelter, tapos araw-araw silang mamimit doon, di ba? Tapos ipinagpe-pray mo sila sa puso at isipan mo. I don't think na hindi kasi leading din ng Panginoon. Amen po ba? So at sabi po doon, dahil sa matigas ang ulo ni Queen Vashti, pero mga nagsusol, mga tagapayo ng hari na ganito ang gawin mo. Dahil kung hindi, pagtatawanan ka lamang dahil ikaw ang lalaki. Di po ba? Si Esther na walang kaalam-alam, nag-hard, kumbaga parang kompetisyon. Sinong gustong sumali para maging reyna? Di ba? At si Queen Esther ay inudyuhan ni Mordecai para siya ay sumali sa kompetisyon. Imagine mo nung si Queen Esther ay sa preparation pa lamang ng pagiging reyna niya, grabe, naliligo siya ng gatas. Mga mayayaman ngayon, yung mga anak ng elite, ang kaganda nila kasi naliligo sila ng gatas. Mga fresh milk. Diba? Fresh milk and honey. Siguro mga imported pa yung mga honey, diba? Diba? At sabi doon ay yung mga ginagamit sa kanila na sa kanya na panglagay sa katawan. Mga mababangong yung mga anong tawag doon? Yung ginagamit nila ng mga scented na paganda ng katawan, kaya ang ganda-ganda ng kutis ni Queen Esther. At imagine mo sa dinami-dami, ilan kaya yun? Baka 5,000, hindi ko alam kung ilang mga kababaihan ang sumali doon. Ang mata ng hari ay nandun kay Queen Esther. Diba? Para lamang yung sinasabi na hindi tayo ang pumili sa Diyos. Pero ang Diyos ang pumili sa inyo. Amen. Diba? Hindi si Queen Esther ang pumili sa hari. Dahil kung si Queen Esther lang, baka takot siya, diba? Pero ang hari ang pumili sa kanya. Amen? Kaya sabi po dito, how can we live for God purpose? Remember, God is in control. Diba? God is in control for everything. Sabi niya doon. Sabi niya, always remember God is in control.
over everything. Diba? Yung nangyayari sa sitwasyon natin ngayon, kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya pagka nananalayan ako, Lord, kung paano mo kami iningatan ng nagdaang war, masigit na pag-iingat mo, humihingi namin para sa bawat isa. Diba? I-adya mo kami sa lahat ng ito na nangyayari. Amen? Sabi niya sa Esther 4:14, "For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jew will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to a royal position for such a time as this." Hindi mo ba? Sabi niya doon sa Tagalog, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Kagaya nga ng sinasabi ko, di ba? Sa dami ng mga nandoon sa shelter, hindi tayo makapag-share kasi siyempre iba-ibang wika sila, di ba? Manalangin natin sila. Tama sa ating Mabel, ako nakapamigay na kagad ng mga si Sister Ayumi. Di ba? Yung purpose ng Panginoon sa kanya mamigay ng flyers, evangelist. Si Ate Mabel. Amen. Number 2, sabi niya, ano yung number 2? How to position ourselves in God's purpose. Sabi niya, remember, victory in small event. Sabi niya, di ba? Mayroon daw victory sa small event. Yung simple, di ba? Si Ate Mabel, namimigay siya ng mga flyers doon. Small event. Hindi natin alam sa pamimigay niya ng ating sa pamimigay niya ng flyers, mayroong tatanggap sa Panginoon. Kasi yung ginawa nating flyers, andun na eh. Yung Romans 10:9 and 10, andun na. Pag binasa nila yon, para na rin silang mananalangin. Amen? Small event. Victory in small event. Sabi po sa Esther 6 verse 1, "That night the king could not sleep, so he ordered the book of the Chronicle, the book of the Chronicle, the record of his reign, to be brought in and read to him." Nung panahon po na yun, kung mapapansin natin, small event lang. Small lamang yung ginawa ni Mordecai, di po ba? Sinabi niya lang kay Esther, "Oy Esther, narinig ko, pinag-uusapan sa labas, na i-assassin daw ang hari. Sabihin mo sa hari para makapag-ingat siya." Di ba parang simple lamang na gossip, totoo kaya o hindi. Baka mamaya hindi totoo, lagot siya sa hari, papatayin siya, di po ba? Pero noon po pinaimbestigahan ng hari kung totoo yung sinasabi ni Mordecai. Totoo daw, di ba? At habang sila'y nagpa-fasting, di ba sabi ni Esther doon, mag-fasting tayo ng 3 days. Kung mamatay, di po ba? Grabe yung pananampalataya ni Esther. At nung time na yun, nung gabi na ang hari po ay matutulog na, hindi siya pinatulog ng banal na espiritu. Why? Kasi nung time na yun, di po ba, sabi niya doon, nang gabi niyan, hindi makatulog si Haring Xerxes, ipinakuha niya ang aklat ng mahahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya'y nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga yunokong sina Bigtan at Teres na patayin ang Haring Xerxes. Di mo ba? Binuklat niya kung ano yung mga nagawa ng mga tao at nakita niya doon si Mordecai may nagawang maganda. Di mo ba pinatagpo ng banal na espiritu yung hari? At sabi ng hari, anong dapat gawin sa mga taong nakagawa ng mabuti sa hari? Di ba? Hindi, wala kaalam-alam si ano. Yun yung sinasabi sa Book of Isaiah na habang, Isaiah ba yun? Habang ikaw ang natutulog, ikaw ang pinagpapala. Imagine mo, matutulog ka, pag gising mo may pagpapala. Gusto ba natin yun? Di ba habang ikaw ay natutulog, pag bumulat mo, mayroong pagpapala, sabi dito, victory in small event. Si Mordecai, wala siyang kaalam-alam, natutulog. Kinabukasan, andyan ang parada. Mordecai! Di ba? Ang sabi ng hari, sino pwedeng pagtanungan kung anong dapat gawin sa nakagawa ng mabuti sa hari? Itong si Haman, dahil masama ang kanyang puso, masama ang intention niya sa kapwa, sabi niya, alam ko na, yung iyong pinakamagandang kasuotan, ipasuot mo sa kanya.
At yung pinakamahal na kabayo, pasakayin mo siya doon. At iposisyon mo siya doon habang isinisigaw kung anong nagawa niya sa iyo. Ang sabi ng hari, sige Haman, gawin mo yan kay Mordecai. Akala niya siya yala. Galit na galit si Haman. Akala siya. Akala niya siya kasi dahil siya ay pinagkatiwalaan ng hari. Imagine mo yung pagkatiwalaan ka ng hari, ibigay yung singsing, sino mang ituro ay may authority. Kasi yung signet ng hari, di ba? Ay authority yun. Tapos sasabihin, akala niya siya kaya yung pinaka-the best na word na binigay niya. Di ba? Simple event. Victory in small event. Di po ba? Makikita natin kung anong ginawa ng Panginoon dahil pure ang puso ni ano. Alam niyo si Mordecai, di ba? Nakalagay dito, sabi niya, galit na galit si Haman kay Mordecai. Kasi pag nakikita ng mga tao si Mordecai, lumuluhod, nagyuyuko. Si Mordecai hindi siya lumuluhod, hindi siya yumuyuko. Alam mo kung bakit? Kasi si Mordecai po, siya ay religious people. At si Haman, lahi siya ng mga Amalekite. Ano yung mga Amalekite? May mga idol. Di mo ba? At yung suot ni Haman, meron siyang picture ng mga idol. Nakita natin, di ba? Yung mga picture, merong Maria, merong mga picture ng mga ni San Pedro, siguro ganon, I don't know. Basta sabi doon ay nakasuot siya. Na kanyang damit ay may mga picture ng idol. Kaya sabi ni Haman, ba't ako luluhod sa kanya? Ba't ako yuyuko sa kanya? Diyos lamang ang aking niyuyukuan. Amen? Diyos lamang daw po ang niyuyukuan niya. Kaya ang Lord ay nalugod sa kanya. Kasi yung kanyang pananampalataya, ano kung patahin niya ako basta hindi ako luluhod sa kanya. Diba? Kasi hindi siya Diyos. Hindi siya si Yahweh. Kaya ang Panginoon nalugod kay Mordecai doon sa kanyang ginawa. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon? Pinaalala ng Panginoon sa hari yung ginawa ni Mordecai. Amen? Diba? Nagkaroon po ng wala sa isip. Jesus. Hallelujah. Amen. So, nagkaroon po ng promotion si Mordecai. Diba? Na-promote samantala si Mordecai nandun lang. Habang sila'y nagpa-fasting, nakasaklot siya, nakadamit siya ng sako. Pagkatapos, paggising niya ng umaga, magwaho, ang ganda-ganda ng kanyang damit, at pasasakay niya siya sa kabayo at magpuposisyon. Gusto ba natin yun? Small victory in small event? Kung iisipin kay Mordecai, bali wala lang yun eh. Sumunod lamang siya para siya mag-fasting. Doon sa sinabi ni Esther, di po ba? At habang siya nagpapasing, hindi ako luluhod sa iyo, hindi ako magbabow down sa iyo. Kasi ikaw ay yung Diyos ko lamang ang aking luluhuran. Hindi po ba? Tayo, niluluhuran natin ang mga trabaho, pinagpapalit natin para sa gawain ng Panginoon. Hindi natin napapansin yun. Amen po ba? Number 3. Mamaya magwang muna naman para tapos na tayo. Remember, there is a time to be quiet and a time to speak. Amen. Sa sitwasyon natin, sabi niya, meron daw time na kailangan tayo manahimik at merong time na kailangan nating magsalita. Sabi po dito, Esther 4 verse 8, he also gave him a copy of the text of the edict for their annihilation, which had been published in Susa, to show to Esther and explain it to her, and he told him to instruct her to go into the king's presence to beg for mercy. Diba yun? For mercy. Sabi po ni ni Esther 5, chapter 5, sorry kuya, mali yata na isulat ko. Sa chapter 5 verse 8, 5:8. Ito sabi 7, sinabi ni Esther, ito po ang aking kahilingan. Kung ako po'y kalugod-lugod sa hari at kung inyong mamarapatin, dumalong ulit kayo ni Haman sa piging na ihahanda ko para sa inyo bukas. Doon ko na po sasabihin ang aking kahilingan. Di ba dalawang beses na hiningi, unang beses pinatawag ni Esther ang hari. Di po ba? Sa unang tawag pa lang, hindi siya nagsalita. Hindi niya sinabi sa hari, pinapakiramdaman niya kung ready na ba yung hari na doon sa sasabihin niya. Kasi pag nagkamali siya, di ba? Kaya, sabi dito, remember, there is a time to be quiet and a time to speak.
Kagaya na nangyayari ngayon sa Iran. Remember, kailan yung unang sinugod nila ang Iran? Hindi nila napatay yung Prime Minister. Ibig sabihin is not yung tamang timing pa ng Panginoon. And then sa pangalawa po, sabi ni Esther, sabi niya sa 8, kung inyong mamarapatin, dumalumuli kayo ni Haman sa piging na ihanda ko para sa inyo bukas. Doon ko lang po sasabihin ang aking kahilingan. Nang ipinagpaliban po ni Esther ang pakikipag-usap sa hari, may ginawa ang Lord nung gabi. Amen? Kinatagpo niya ang hari. Ipinakita niya, pinaalala niya sa kanya kung ano nagawa ni Haman. Kung sa unang araw pa lamang ay nagsalita na kaagad si Esther, di ba, hindi pa nangungusap ang Lord kay sa hari. At maaari sabihin niya, sinungaling ka, pinagkakatiwala. Dahil nakita niya naman, di ba, sabi ni Haman, meron pong lahi dito na gusto kong against sa inyo, hari, di ba? Magbibigay ako ng 250,000 kilo ng ginto para lang sila patayin. At binigyan siya ng authority ng hari, di ba? Kung yun ay, kung si Esther ay ura-urada, hindi siya humingi ng timing sa Panginoon. Wala siyang, hindi niya na-sense yung, kung ready na ba yung hari, nasaan kaya? Baka pinatay si Esther, di ba? Sasabihin ng hari sa kanya, sinungaling ka. Pero ano sagot ng hari sa kanya? Aking reyna, magsalita ka. Ibibigay ko ang kalahati ng aking kaharian. Di ba? Siguro pagka tayo, wow, grabe Lord. Ito na ba yung timing para sabihin ko sa amo ko, dagdagan mo na sweldo ko. Di ba? Si Brother Rudy, sabi niya yung kanyang testimony, hindi siya nanalangin. Pero dahil tinatagpo ng Panginoon yung anak ng mga amo niya, dahil nakita ng amo niya kung gaano niya mahal yung kanyang alaga, kusang nagdagdag ng sweldo. Amen. Amen. Di ba yung small event? Ano yung ginawa ni Brother Rudy dito sa kanyang alaga? Di ba, nakikita natin, nag-respond siya, makakoboy pa siya eh. Kinakantahan niya pa yung kanyang alaga habang nag-respond niya. Di ba? Alam niyo yung kapatid ko, yung asawa niya, security guard. Panggabi, kesa antukin siya, makita siya sa camera natutulog, ginagawa niya, nililinis niya yung buong bangko. At tapos siya naglilinis sayaw ng sayaw. Nakikita pala sa camera. Kaya ang ginawa ng manager, in-increase siya ng sweldo. Diba? Yung maliit na bagay na ginagawa natin, merong victory. Merong pagpapala. Ang purpose lang niya para hindi siya antukin. Kasi pag nakita siya natutulog, masisisanti siya. Kaya ginagawa niya, naglilinis siya. Sayaw pa siya ng sayaw dahil nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya. Para hindi siya antukin, in-increase siya ng sweldo. Wow. Di po ba? Napakabuti ng Panginoon. At sa pangalawang pagkakataon ng sinabi ni Esther, sabi niya nung sinabi po ni Esther sa pangalawang araw, nung nakita niya, bakit niya nakita na ready na ang hari na kausapin? Kasi nga doon sa pabor na ibinigay ng hari kay Mordecai. Amen? Sinabi na ng hari, o ganitong gawin niyo kay Mordecai. So nakita ni Esther, Lord, ito na yung timing. Sasabihin ko na sa kanya kung ano ang plano ni Haman para sa aming mga Israelita. Amen? At sabi niya po sa number 4, the enemy of God shall surely come to ruin. Di ba? Remember, the enemy of God shall surely come to ruin us. Di ba? Sabi ng mga Iranian, di ba? Yan ang word ng mga Iranian. Kalaban natin ang Israel. Buburahin natin sa mundo ang Israel. Di po ba? Nasabalitaan niyo ba yan? Narinig niyo ba sa balita? Grabe yung kung magsalita ang mga Iranian. Sa pangalawang pagkakataon, di na sila nakaligtas. Sa isang araw lang ilan ang na-eliminate sa kanila. Kasama ang Prime Minister nila. Amen? Nang sumunod, kakaupo pa lamang ng anak niya. Ay, nung sumunod na sa kanya, na-eliminate din. Kasama daw yung apo. Pero hindi pa sure. Yung apo ng Prime Minister. Kasama yung apo dahil makakasama sila. Diba? May timing ang Panginoon. At sabi niya doon, remember, the enemy of God shall surely come to ruin us. Yun daw kalaban. Diba ng Panginoon, gusto tayong wasakin sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, diba? Naranasan ko po, ako mismo naranasan ko ilang beses na gusto akong patayin ng demonyo. Ilang beses na naranasan ko ang mga matitinding aksidente na aking buhay. But to God be the glory.
Di po ba? Sabi niya, just as the king returned from the palace garden to the banquet hall, Haman was falling on the couch where Esther was reclining. The king exclaimed, will be even molest the queen while she is with me in the house. As soon as the word left the king's mouth, they cover Haman's face. Alam niyo kung ano ginawa dyan? Dahil galit na galit ang hari, di ba? Nagsumbong na si Haman, ay si Esther ay nagsumbong na sa hari. Nagalit ang hari sa kanya. Sobrang galit niya, nanginginig, sabi niya, magre-relax muna ako sa garden. Kasi nanginginig ako sa galit, baka kung anong gawin ko. At nung siya'y nakapag-relax na pagpasok niya, si Haman nakita lang doon sa paanan ni Esther. Di ba? Aba, at related pa yung aking asawa, sabi ng hari, di ba? Sabi niya, remember, the enemy of God shall surely come to ruin us. Ang akala ng hari, lalong nagalit yung hari, akala niya, na-rapid pa si Queen Esther. Pero nag-ano yun? Di ba napaka-powerful ng prayer and fasting ni Esther at ng lahat ng mga Israelita? Imagine mo, si Haman naghanda na ng pagbibitayan sa kanila. Di ba? Tuwan-tuwa siya, yes, ako yung pararangal ng hari. Sabi sa asawa at sa mga kaibigan, ano kayo dapat kong gawin? Sabi ng asawa, maglagay ka ng pagbibitayan doon. Pati yung mga kaibigan nakisosyo, nakikampi kay Haman. Di ba? Kasamang binitay. Kaya huwag tayong makikisali sa kasalanan. Amen! Pag ikaw nakisali ka doon sa kasalanan, kapatid mo ay nasa kasalanan, nakisali ka, mapapagaya ka kay Haman at sa kanyang sambahayanan. Kasama ng kanyang mga kaibigan. Abay, nakipag-connect ka doon sa kasalanan, natural. Di mo ba? Di ba, Ben? Yung naka-live. Kaya sabi po doon, napakaganda po ng pangyayari sa Queen Esther. Ano, sabi niya? Nung makita ng hari, di ba sabi niya? As soon as the word left the king's mouth, they covered Haman's face. Ay, sumugod na yung mga tauhan ng hari. At inano na si Haman, di ba? Dinakpan na yung kanyang mukha at dinala na doon. Anong ginawa kay Haman sa kanyang pamilya? Sabi ng mga asawa ko, kasi yung asawa niya, instead na itama si Haman, nakikampi pa. Kaya sabi doon sa mga ngaral, huwag mong sabihin kahit sa iyong asawa ang iyong lihim. Kasi siya magpapahamak sa iyo yung asawa mo. O, tapos si Haman, napahamak pati yung asawa. Kasi ano sabi ng asawa? Sige, alam mo, ang pinakamagandang gawin, magpatayo ka ng pagbibitayan. Para sigurado, bitayin mo silang lahat ng mga Hudyo. But remember, hindi mai-erase ang Israel. Amen? Dahil ang Israel ang first son ng Panginoon. Dito naka-cover ang kamay ng Panginoon sa Israel. Alam niyo, nung unang sultada ng war, merong mga nagsasabi mga Amerika na hindi ang Iron Dome ang sumasalo ng mga missile kung hindi yung kamay ng Panginoon. Which is true. Sa dami noon, di ba, na-experience ko nung last dito sa may Asrieli, grabe, para sa mga litak-tak. Hindi ako makapunta doon sa baba dahil hinihintay ko si Bless dahil magkikita kami. Ayoko ako nandoon, tapos yung anak ko di ko alam kung nasaan, di ba? Kasi pag nandoon ka na sa shelter doon sa pinakababa ng train station, wala nang signal. Talagang grabe makikita mo at makikita mo yung Asrieli, di ba? May mga tinamaan dyan sa Asrieli. Kasi target nila yun dahil yung mismo tapat ng Asrieli, yung malaking building doon nakatira yung lahat ng mga matataas na ng gobyerno. Doon sila nakatira. Kaya yun ang tinatarget nila, grabe. You think Iron Dome lang yung sasalo ng lahat ng mga missile na yun? Napaka-imposible naman, di ba? Lalo na ngayon, ballistic ang ginagamit nila. Sobrang lalakas. But still, yung kamay ng Panginoon, nakasalang, siya ang nakasangga, di po ba? Bakit nangyari ang lahat ng yun? Nakita nyo sa Iran, yung marami na po mga born again sa Iran. Kagaya po sila nila Esther, nag-fasting sila para magkaroon sila ng kalayaan sa lahat ng ginagawa sa kanila ng Prime Minister. Nakakaawa ang mga Alam nyo, meron doon pinakita na yung isang babae na kabataan, nirape siya.
i-rape na siya, pinatay pa siya. Kasi ang sabi dahil daw nagtanggal ng ano, nakita yung mukha niya. Ito. Imagine mo, ni-rape ka na, tapos ikaw pa yung ibibitahin dahil ikaw may kasalanan, kaya ka na-rape. Oh my goodness. Grabe po yung kanilang law, di ba? Yung law ng Iran, nakakaawa yung mga kababaihan doon. Talagang wala silang kalayaan. Amen. Kaya nandito na po tayo sa conclusion dahil baka mamaya mag-ano na tayo. Sabi niya, where is God in the book of Esther? Walang nabanggit na God sa book of Esther. The invisible hand of God is evident everywhere. The Lord is still on the throne, di ba? Kahit wala ang pangalan ng Panginoon doon sa book of Esther, still the Lord is still on the throne. God is ordering every detail of your life, and if you belong to Him and are in the covenant of His love, He will taking care of you. Recognize that you are positioned for a purpose. If you remain silent, God will raise someone else. Diba? Kung ikaw ay mananatiling tahimik at hindi ka hahayo at mag-share ng Word of God, may i-raise ang Panginoon para maganap, magawa ang kanyang kalooban. Amen. Sabi po sa Galatians 6 verse 8, sabi niya, whoever sought to please their flesh from the flesh will reap destruction. Whoever sought to please the Spirit from the Spirit will reap eternal life. Diba? Kung mapapansin po natin, kung ano daw ang ating itinanim. Ano ang itinanim ni Haman? Hatred. Siya yung nag-ani, di po ba? Kaya napakaliwanag po ng sinasabi doon kung anong ating itinanim, yun ang ating aanihin. God is really good. Kaya magtanim tayo ng kabutihan. Magtanim tayo ng panalangin. Amen. Gusto natin dumami? Magtanim tayo ng magtanim. Amen po ba? Meron po ba tayong natutunan ngayong araw na ito? Always remember. Always remember, God is in control over everything. Huwag po tayong matakot sa sitwasyon natin pinagdadaanan ngayon. Kasi kung tayo matatakot, walang mangyayari sa buhay natin. Amen po ba? Kung kayo natakot na yung araw na ito, di po ba? Ngayon, anong natutunan natin? Nakita, di ba? Nagkaroon tayo ng joy. Pagdating pa lang dito, mga nakangiti na lahat ng pumapasok. Amen? Kahit na mayroong sirena, pagpunta pa lang natin doon, mga nakangiti na tayo, wala ang takot sa ating mga puso. Meron tayong mga na-encounter doon sa baba. Yung purpose kay Ate Mabel, nagawa niya ang purpose kay Ate Mabel at kay Sister Yumi. Namigay sila ng mga flyers doon at sabi niya, uy, binabasa na. Excited siya. Uy, binabasa na. Di ba? Kung pasok pa lang, nagpe-pray na ako na Lord, alalahanin mo itong mga taong ito. Sa araw ng paghuhukom, kaawaan ka, habagan mo po sila. Amen? Next, sabi niya, always remember there is victory in small event. Huwag natin kalilimutan yun. Kahit maliit ang ginawa natin, there is victory. Amen? Pamimigay ni Ate Mabel ng flyers. Hindi man dito sa church na ito, sila pumunta. May matatanim at matatanim sa kanila. Amen? Always remember there is a time to be quiet and a time to speak. So kailangan lagi yung bibig natin. Lagi nating babantayan. Lagi tayong manalangin, Lord, ito na po yung time. Lalo na po sa kapag tayo ay meron yung mga kapatid natin na merong pinagdadaanan. Bago natin sila i-counsel, be sure na ipinanalangin natin. Ang daming natitiso dahil mali ang ating pag-approach sa kanila. Kaya ang nangyayari, instead na sila ma-encourage natin, nawawala sila sa church. Hindi po ba? Kaya, atin pong maging aware po tayo sa sinasabi natin in the last. Always remember, the enemy of God shall surely come to ruin us. Pero ano sabi ng Panginoon sa Psalms 23 verse 5? Sabi niya doon, you prepare. Sa ulo niya na, dinideclare niya na testimony. Diba? Sabi niya, Cups overflow. hallelujah, you prepare a table before me in the presence of your enemy. Hallelujah. Diba? Pinaghahanda ka ng, sabi niya, table. Nakikita mo yung nakikita tayo, ang sarap-sarap ng kinakain.
buhay natin. Ang ganda-ganda ng buhay natin, makikita tayo ng mga enemy natin. Oh, bakit ito pinagpapala? Samantalang ako, wala na ako ginawa kundi magtrabaho, umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Bakit ito pumupunta sa church? Nananalangin lang sila everyday. Pero sabi niya, in the presence of my, you anoint my head with oil, my cup overflow. My cup overflow. Hallelujah, inaanoint na tayo ng Lord ang ating ulo in the presence of our enemy. Amen? So meron po ba tayong natutunan ngayong gabi? Amen. Huwag matakot. Huwag maghanda ng sitayan kung ikaw hindi righteous. Magayain si Aman. Sige, tayo may mag-communion na. Ngayong gabi meron po tayong gagawin. Amen. Bro. Mag-i-intercede po tayo. Bago tayo mag-communion, mag-intercede muna tayo. Amen. Dahil po sa sitwasyon, marami po ang dumaranas ng depression. Alam niyo kung anong pinagdadaanan ng mga Pilipina? Anxiety and depression. Alam niyo kung bakit? Hindi nila alam. Dito natatakot sila dahil sa missile. Hindi nila